DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabagat at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab-lab! Tatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Tuloy ang mga balita, masama pa rin si Buddy. Sama namin si Katoni Arevalo. Magandang hapon, Katoni. Naglalagablab sa 558. Babasa din ba si Katoni ng balita natin? Mamaya, papapasahin natin. Papapasahin natin, ha? Huwag dalapen nyo, ano? Tuloy tayo, dumating na Alin? si Katoni. Ay, oo. Pinag-iingat po ng PNP mga kasama ang publiko hinggil sa modus operandi ng mga nagpapanggap na pulis. Partikular ngayon hong panahon ng holiday season. Ayon kay Chief Superintendent Riven Tudor Sindak, may mga report silang natanggap kaugnay sa mga personalidad na nagpapanggap ng member ng PNP at nagsasagawa pa ng solicitation. Ay, naku, Pasko na. Ha? Pasko na kasi. Sa iba't ibang establishmento, maliban pa sa ginagawang solicitation, ilan daw dito ay tinitake advantage din yung plan katok ng PNP kung saan nagtutuwa sa mga bahay at sinasabi sa mga may-ari ng bahay na mayroon silang kasong kinakaharap. Hoy! Ay, sobra. Kakasindak yan. Nilinaw ho ni Sindak na walang transaksyong ginagawa na ganito ang PNP sa mga kabahayan. Ang payo ho ng PNP sa publiko, huwag kayong matakot. Agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na estasyon ng polis ang itong uri ng modus. Tinak naman ng PNP ang sapat na police visibility sa mga commercial establishments, simbahan, airport, seaport, bus terminal, at mga pampublikong lugar para hindi samantalahin ng mga teroristang grupo at mga criminal elements. Yan. Yung mga polis na mamasyal-masyal lang sa bahay. Kumusta, di ba? Alam nyo na, Pasko na eh. Yeah. Pag-December nyo na nakikitang nasa tapat ng bahay nyo yung mobile. Ayan. Sinugod ng may 200 rallyista mula Timog, Katagalugan. Southern Tagalog. Yes. Jamie Lee de Castro. Ang harapan ho ng bahay ni Pangulong Noynoy Aquino sa Times Street sa Quezon City. Naging maaksyon pagdating ng mga militanteng sakay ng truck kung saan nagawa ng mga ito na mapaatras ang hanay ng mga pulis ng mga ngaruling ng mga pulis mula Station 2 matapos ang ginian. Giniigit ng grupo na wala silang ibang balak kundi magsagawa ng programa sa harap ng bahay ni Pinoy bilang pag-obserba sa International Human Rights Day ngayong araw pala. Dakilang miti. Tama. Tapos nilang ilabas lang ang hinaing na sa mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Bitbit nila ang effigy ni Pinoy na tinawag na Wrecking King. Wrecking ball. Miley Cyrus. Okay. Parang ganun nga Wrecking King. Wrecking King. King. Aring King. At mistulang tuta ni Uncle Sam. Sinong? Ng Amerika. Uncle Sam. Sa ngayon ay nasa Mendiola, Maynila na ang grupo para ituloy ang kanilang protesta na bantay sa lakay naman ng pulisya. Teka muna, may sinabi ang Pangulo. Ano daw? Nag-react na agad? Ang bilis eh. Ito naman po ang umpisa ng kalbaryo ko. Okay. Parang Naglalagablab. Parang kami yung nakakaramdam ng kalbaryo. Ay, naku, pahabol pong balita, mayroon pong bangkay na, patay na nga dahil bangkay na bangkay na, malamig nito. Nang may angat po ang dalawang estudyante, mga malunod sa septic tank. Uy, ay sus, Mario Joseph. Sa Mia Compound. Hindi nag-suicide yan. Ito na, iniimbestigahan pa. Sa Barangay 21 Pasay. Na-report pagkalunod ang sinasabi ng dalawang estudyante nang humingi ng tulong sa pulis sa isa nilang kasamahan na nakaligtas. Alas 5 ng Lunes ng hapon, pumasok sa compound ng 3 bata pero makaraan po ang ilang oras tumakbong lumabas ng isa sa kanila. Humihingi na ng saklolo. Yun. Ayun, nasugod pa sa pagamutan ng mga bata pero dineklarang dead on arrival. Ay lunod nga ito. Patuloy ang investigasyon ng otoridad kung paano nakapasok naman yung mga bata doon sa isang sa compound, Mia Compound sa West Service Road, Barangay 201, Pasay. Sa 558. Marami nangyari. DZXL. Bulat Palaro.
Sports na tayo, Eman. Mga kasama, pinaplansya na ang petsa na laban ni dating Super Bantamweight Champion Nito the Filipino Plus Donaire Jr. matapos may napili ng susunod na makakalaban nito. Ayon kay Cameron Duncan, manager ni Donaire, gusto hong makasagupan ng Pinay Champions undefeated WBA Featherweight Champion Nicholas Walters. Nakausap na niya si Donaire at sinabi itong handa na siyang lumaban sa buwan ng Mayo habang pinapagaling ang injury sa kanyang panga. Panga. Matatanda ang matagumpay na nadepensa ni Walters ang WBA title matapos ang 4th round technical knockout win laban kay Alberto Garza noong nakarang buwan, habang si Donaire po ay impresibong 9th round TKO ang ipinatikim kay Vic Darchin. Yan, mga kasama. Lalagablab sa 558 DZXL Showbiz Balita. Andyan ba si... Hello. It's me, Luli. Paparapapap, Luli Pop. Sarap yan. Ang sarap na Ali, Loli. grabe ka naman ng lollipop, Loli, ha? Ano talaga? Nakatikim na talaga ako. Iba na naman na nainom nito, paring Weng. Ganun talaga mga adik. Adik ka na ngayon? Kanina umaga, ganyan din yun eh. Kanina ka pa umaga, Loli. Hindi, ganito lang talaga. I'm just happy. Ba't talaga ito may bonus? Ganun. Buti pa kayo. Ako wala eh. Dali lang. Dumating na sa bansa si John Bieber. Justin Bieber. Andito na siya, si Justin Bieber. Para maghatid ng tulong. Tulong. Sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. No, ball. Alas 7, i-G's kaninang umaga habang kayo nagbabalita, Weng at Buddy, ang lumapag yung private plane ni Justin Bieber sa private hangar malapit sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Nakumpirma naman ang pagdating ni Bieber dahil marami yung kumanta raw ng BBBB o BBBBBB at saka maraming bibing lumapit doon sa hangar. So andun nga si BBBB. Naging masungit ang singer. Naging masugid ang singer sa pangangampanya para sa pondo para sa mga biktima ng Senado at Kongreso. Oo. Biktima naman tayo lahat ng pang-abuso sa mga perang hindi naman dapat napupunta sa kanila. Oo. Nang bagyo gamit ang tagline, Give Back Philippines. Isauli nyo Pilipinas. Sino bang nanakop sa Pilipinas? Isauli nyo na. Kapalit sa mga magbibigay tulong ang tsansang makasama siya sa pag-record niya ng mga kanta sa susunod na henerasyon ng taon. Yan ang aking showbiz. It's me, Luli. Pop. Luli Pop. Thanks. Yung Loli ba? Loli. Justin Bieber, andito. Justin. Hindi ko paatras. Medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Mamaya may press briefing Abangan raw sa Malacanang. Deo, standby ka. Siguro mga alas 4, pwede ka lang pumasok. Pwede na. Deo, alright, standby lang. Ito yung No, may press binabanggit briefing. ni Secretary Sonny Colomo kanina. Nasagot nila? May sasagutin ba sila? Yan. Ngayon na ba? Ngayon na? Sige, ngayon daw. Sige, pakinggan muna natin. Secretary Sonny Colomo. Sandali lang mga taga Estonia. Nakikinig sige yung... Deo, Deo, okay ka na? anong nangyari? Malacanang. Yes, sa mga budget kasama ko. Nakinggan natin si Secretary Sonny Colomo tungkol sa magiging hotel ni dating Senator Pansy Lacson ng ilang rehabilitation sa inipastangaan sa Ecuador. Nakinggan natin si Secretary Colomo. LGUs and request non-government organizations, the private sector, and other entities for assistance as the circumstances and exigencies may require in carrying out his mandate. Hence, in Section 2 of the order, this is explicitly stated. All departments, bureaus, offices, agencies, or instrumentalities of the government, including GOCCs and GFIs, are hereby directed to render full assistance and cooperation to the Presidential Assistant as may be required to carry out his functions pursuant to this order. LGUs, NGOs, the private sector, and other entities for assistance as the exigencies may require.
point is on government's response in the cyclone-affected areas. The President and the national government took all necessary steps to prepare the people on the danger posed by Super Typhoon Yolanda, and after it struck, the government spared no efforts in addressing the needs of the people in the calamity areas. All of the concerned frontline government departments and agencies, particularly the DND, DILG, DPWH, DSWD, DOH, and even the Metro Manila Development Authority, MMDA, were deployed in full force to ensure maximum delivery of essential services and assistance in the affected communities. Before Typhoon Yolanda made landfall, the President addressed the nation to warn of its severity and magnitude on the night of November 7. He specifically warned about the possibility of storm surge in over 100 areas and urged the local authorities and the citizens to take precautionary measures. On the President's instructions, Secretaries Dasmin and Rojas were in Tacloban City before Yolanda made landfall in Sama and Leyte, also on November 7. Despite the breakdown of communications, instructions were relayed by the President to him via satellite phone on Friday, November 8. Within 24 hours after Yolanda's landfall, Tacloban Airport had been cleared by AFP and public works engineers. Military helicopters brought in troops and soldiers to replace the first responders who had been disabled. The Philippine Air Force flew in relief goods and troops. On November 10, the President himself visited Tacloban City to make an initial assessment of the damage and to supervise relief operations. He returned on November 17 and stayed until November 19 to ensure the speedy delivery of relief goods to the most severely affected families. In view of these empirical facts, the President believes that those engaging in a media campaign and putting the blame on the national government are performing a disservice to the people. My third point is on the celebration of International Day of Human Rights today. We join the whole world in celebrating the International Day of Human Rights, which comes a day after the observance of the International Anti-Corruption Day. We are one with the Filipino people in the belief that the most basic human right is the right to a better life. We take this occasion to reaffirm the President's primordial commitment to the institution of good governance and the eradication of corruption, which provides the foundation for the attainment of inclusive growth and sustainable long-term economic development. That's the end of my opening statement. I'm prepared to answer your questions. Thank you. Yan ang 3-point opening statement ni Communications Operations Secretary Sunny Coloma. Ang una doon ay yung pagkumpirma at paglalabas na formal na paglalabas ng Malacanang ng Executive Order number 62. Memorandum Order? Yes? Executive Order? Parehas naman sa Memorandum Order, Samdeo? Executive Order to. Executive Order number 62 na nilagdaan ni Pangulong Noynoy Aquino ay tatawaging Assistant for Rehabilitation o Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery itong si Dr. Pamela Lacson na mayroong cabinet rank. Pag sabihin, cabinet rank siya. Secretary na tawag sa kanya? Secretary na, tama. At magiging papel ni Lacson ay pag-isahin ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno at mga tanggapan ng pamahalaan na kabilang sa mga nagtatrabaho sa rehabilitation effort sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Expected ba siya mamaya sa cabinet meeting kasama Deo na dadalo na? Dadalo itong si Secretary Pansilo Lacson sa cabinet meeting alauna 1:30 mamaya dito sa Malacanang. Deo, Section 2. Yes. Sino mas mataas sa kanila? Secretary Lacson o Secretary Rojas? Pareho naman silang cabinet rank. So pantay lang yung kanilang magiging papel. Walang magiging sapawan. And they serve at the pleasure of the President. Yes. Oo, tama yun. Magiging pantay lang sila doon sa ranking. Pero in terms of... Kasi kanina binanggit ni Secretary Coloma na kasama ang DILG doon sa mga whose support are to be lahat naman full support to the new rehabilitation SAR.
Tama yun. Dahil dito, base sa Section 2, all departments, bureaus, offices, agencies, or instrumentalities of the government, including GOCCs and GFIs, GFIs yun, Government Financial Institutes, are hereby directed to render full assistance and cooperation to the Presidential Assistant, yung si Senador Lacson, at may be required to carry out his function pursuant to this order. So, sasagot na itong lahat ng tanggapan ng pamahalaan kasama ng mga GOCCs at GFIs dito kay now sa Secretary Pamphilo Lacson at lamang sa level na yan, sa rehabilitation level, doon sa mga nasa lugar ng Panginoon. Babalikan ka namin mamaya sa program ni Rod Marcelino para sa mga dagdag na impormasyon galing sa mga tanungan nyo dyan ng media. Ha? Thank you very much. Leo, thank you. Yan muna mga balita mula dito sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558. Leo de Guzman. Naglalakap lang sa 558. Tuloy lang namin yung ang himagas ni Jenny Tals. Anong kwento, Jenny Tals? Yan, magandang afternoon kasamang Weng at Buddy. Ito nga. Alam naman natin na mabilis sa mga pag-imbento ang bansang Japan. Kaya naman, meron ng mabibiling inumin na babagay sa malamig na panahon ngayon. Ito ay ang Canada Dry Hot Ginger Ale. Canada. Yes. Ito ay gawa sa hindi nakakalasing na soda na may flavor na apple at spicy cinnamon. Aba. Yes. Ang originality. Ang itong inumin na ito ay umabot pa ng 4 na taon sa pag-aaral para lang mapagsama yung carbonated beverage at yung mainit na enerhiya. Ang inumin na ito ay nagkakahalaga ng 120 yen sa mga vending machines nila. Mainit na enerhiya. Yes. Ayos. At isang beverage company din ang nakapaggawa ng Kirino Awa Fruity Flavored Drink na Kirino? Yes. Kirino. Kirino Awa Fruity Flavored Drink na target na ibenta sa mga babaeng nasa edad na 20 hanggang 30 years old. Ito ay gawa sa self-heating cans of soup, coffee at tea. Yan. At yan ang aking balitang panghimagas kasama mo sa DZXL News Center. Ako po si Jenny. Tapos isintalbog sa nila. Tatak, Armen. Yeah. Thank you. Thank you, Jenny. Gawas. Balita Japan galing, pero yung produkto Canada. Arigato. Talaga. Nawala si Tony. Malis Ay, baka nyo, gabi-gabi, Tony Arevalo ng Alarma 558 na grupo. Alas 9 yan. Hanggang alas 12. Gabi-gabi. Hating gabi. Binabantayan ho yung kasulok-sulukan ng inyong mga barangay. Talaga. Sa mga mandurukot, sa mga nawawalang kawali. Sa nawawalang asawa. Hanggang sa nawawalang asawa. Pwede. Ay, yung aking bayaw nakikinig si Harold Peñalba. Nasa Estonia. Alam mo saan yun? Estonia, Africa ba yan? Guadalupe, merong ganong lugar Estonia, Guadalupe. Ganon? Diyan ang Itbulaga daw ngayon. Ayos. Dali lang. Si Dexter81 nakikinig din, solong anak. At si bago to sa pambasa ko, Carolton. Hi Carolton. Si Urub Ellen, salamat sa pagdalaw mo at maagang talagang bagay sa'yo maging Santa Claus. Ay, diba? Kulang dapat nagka-costume ka kanina. Pula. Nakadagit ka ba ng oo. Meron din tayo. Binigyan ako ni Santa Claus. Kulang na lang yung nakapula siya na yung Santa Claus ka talaga next time maganda yung kurbata. Galing. Thank you. At magagamit natin yan yung kurbata pag mayroong party. Nasuot ko na yung aking kanina sige. Nasa Facebook na siguro. Thank you, Ellen. Yan. At Robust Dietary Supplement for Men, may bago sila. Magandang balita. Magandang Merry Christmas sa mga taga-ATC Healthcare International Corporation. Meron silang bagong Robust Extreme. Tama ho yung narinig nyo, Robust Extreme. Magiging extremely happy kayo ni Mrs. sa Robust Extreme. Tamang-tama pag long weekend at holidays kayo. Mahaba-habang romantic date yan. Basta't may Robust Extreme. Mas malakas at mas matibay. Robust Extreme Super Astig ito. Available sa lahat ng Mercury Drugstores, Watson's, Generica, Southstar at all leading drugstores nationwide. Hatid sa inyo yan ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted ally or your trusted life ally. No approved therapeutic claims. Thank you, ATC. Dire-diretsong mga naglalagablab. Balitang tatak RMN ninyo napakinggan sa DZXL 558.
Ngayon ay tanghali ho ng Martes sa Pilipinas, Desyembre 10, 2013. Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Oberas. And from the city of Zamboanga, El Diosares Primo Hermano, hanggang bukas ng umaga ulit, alas 7, sama-sama tayo. Ako si Weng de la Peña. Ngayon po sa D6LI, Tatak RMN. Subayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablag! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! That news was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa